Sa isang ekspedisyon sa Skull Island noong 1973 nakita ng cryptozoologist na si William ang kanyang buong pangkat ng mga sundalo na winasak at bago dumating ang anumang halimaw upang tapusin siya nagdala ito ng isang mensahe para sa kanyang anak at pagkatapos ng recording. Si William ay hinabol ng isang higanteng gagamba at tumakbo hanggang marating ang isang bangin. At upang matiyak na hindi masisira ang kanyang tape ng halimaw nagpa siya ang lalaki na ihagis ito sa karagatan at matapang na hinarap ang kanyang katapusan. Gayunpaman bago pa siya tapusin isang higanteng alimango ang lumitaw at inatake ang nilalang at sa panahon ng labanan ang dalawang halimaw ay nahulog sa karagatan at sa kabutihang palad na gawa ni William na makaligtas ng isa pang araw. At lumipas ang 40 taon ilang mangingisda ang nagtratrabaho sa dagat nang makuha nila ang bag kung nasaan ang camera ni William. At sa taong 2015 dumating si Kate sa Tokyo at bago bumaba ng eroplano ang lahat ng pasahero ay kailangan sumailalim sa decontamination. At sa ganitong paraan sinabi ng mga awtoridad na mapipigilan nila ang isa pang pag-atake ng halimaw. Si Kate ay nakaligtas na sa isang pag-atake at ang mga alaala ng araw na yon ay bumabagabag sa kanya madalas. At kahit pa sinusubukan pa rin itong magpatuloy sa kanyang buhay ng normal at pumunta sa Japan upang ayusin ang ilang negosyo ng pamilya sa dahilan nakakamatay lang ng ama nito. At nang dumating ito sa lumang apartment ni Hiroshi nakakita ang dalaga ng maraming larawan niya kasama ang ibang tao sa pader at natuklasan na ang kanyang ama ay may ibang pamilya sa Japan. At habang nakikipag-usap kay Kentaro at sa kanyang ina napagtanto ni Kate na sila din ay niloloko ni Hiroshi at walang ideya na ang lalaki ay may pamilya sa United States. At dahil nalaman na ang kanyang ama ay isang sinungaling nagpasya si Kate na umalis at ibinigay ang mga susi sa mag-ina. At sa punong tanggapan ng Monarch, ilang dekada ang nakalipas 3 siyentipiko ang bumisita sa isang kontaminadong lugar at natuklasan ni Keiko na salungat sa mga ulat ng media ang lugar ay walang radiation. Pagkatapos ay nagkalat ang 3 ng ilang mga bomba sa mga estratehikong punto sa lugar, at pagkatapos ng pagsabog natuklasan nilang may nakatago sa ilalim ng lungsod. At sa pagpunta sa ilalim nakita ng 3 ang ilang dosenang itlog ng mudo na tila isang pugad. Determinadong kumuha si Keiko ng sample ng genetic material at gumamit ng lubid upang bumaba kaya nagpasya si Lee na sumama sa kanya. At matapos na umalis sa apartment naglakad si Kate sa kalye habang nakikipag-usap sa kanyang ina ngunit biglang naputol ang signal at isang alarm ang nagpatakbo sa lahat patungo sa evacuation area. At doon nakita nito si Kentaro at naalala ang araw na umatake si Godzilla sa San Francisco. Si Kate ay nasa loob ng isang school bus at hindi nito mailabas ang mga bata bago ito tuluyang mahulog sa tulay. Ang alaalang ito ay naging sanhi sa babae upang magpanik at sinubukan siyang pakalmahin ni Amiko hanggang sa maging ayos ang lahat. Pagkatapos ay inimbitahan ni Kentaro ang kanyang kapatid na bisitahin ang laboratorio ng kanilang yumaong ama. At sa loob ng ilang minuto nakita ni Kate ang isang nakatagong safe at nagawang mabuksan ito at sa loob nakita nito ang bag ni William at ang ilang cassette tape. At sa pagtatangkang alamin ang nilalaman ng mga tape nagpunta si Kentaro sa kanyang kaibigan na si May at nagawa ng dalaga na i-decrypt ang mga mensahe na nilalaman nito. At dahil dito ang nagkaroon ng alert ang sistema ng seguridad ng Monarch at mabilis itong ipinaalam kay Team. Gayunpaman hindi posible na mahanap ang eksaktong address kung saan ginamit ang decryption kaya kailangan ng mga ahente libutin ang buong Tokyo sa panahon ng paghahanap. At sa pagsuri sa archive natuklasan ni Kate at Kentaro na ang kanilang ama ay sangkot sa kumpanya ng Monarch at nagtatago ng mas higit pa kaysa sa inaasahan nila. Sinabi ng babae na 5 araw pagkatapos ng pag-atake sa San Francisco nagpakita si Hiroshi at binigyan siya ng 2 tiket sa eroplano upang siya at ang kanyang ina ay makaalis sa lungsod ng ligtas. Gayunpaman pagkatapos nito nagpaalam ito sa kanya at sinabing hindi ito makakasama sa kanila. At sa mga sumunod na linggo si Kate at ang kanyang ina ay nakatanggap ng tawag mula sa pulisya at natuklasan na ang eroplano ni Hiroshi ay nawala sa isang bagyo sa Alaska gayunpaman ang pagkasira ng eroplano ay hindi pa nakikita. At nang marinig ito sinubukan ni Kentaro na ipagtanggol ang kanyang ama at sinabing hindi ito isang halimaw at ayon sa kanya may ibang dahilan si Hiroshi sa mga nagawa nito. At kasama sa mga larawan sa archive nakilala ni Kate ang litrato ng kanyang lola sa loob ng isang malaking bakas ng paa at nagtataka kung ano ang ginagawa nito doon. Ang katotohanan ay si Keiko ay isang napakatalinong siyentipiko na nakatagpo ng isang trahedya habang sinusubukang mangolekta ng DNA sample mula sa pugad ng mudo.
At bago ang aksidente si Lee Shaw ay ipinadala ng Army upang samahan si Dr. Keiko Miura sa isang misyon upang imbestigahan ang pagkakaroon ng isang radiation na matatagpuan sa Pilipinas. At habang inaayos ang kanyang kagamitan sa gitna ng kagubatan, narinig ni Keiko ang tunog ng mga yapak na nagmumula sa gitna ng kagubatan at sinubukan na magbabala sa tenyente. Gayunpaman napagtanto ni Lee na may papalapit at nagtago upang mahuli ito nang biglang lumitaw si William at pinakilala ang kanyang sarili bilang isang veterano ng US Navy. Inihayag ng lalaki na siya ay nasa isang ekspedisyon at natuklasan ni Keiko na pareho nilang hinahanap ang magkaparehong bagay. At matapos na matuklasan ang katotohanan tungkol sa kanyang ama, sinubukan ni Kentaro na ipagpatuloy ang kanyang buhay ng normal, ngunit dahil sa mga nalaman nagsimula itong mag-alala ng labis. At pagkatapos ng trabaho nagpa siya ang binata na bumisita sa opisina ng kanyang ama at inilabas ang kanyang galit sa pamamagitan ng pagsira sa lahat ng makita nito. Pagkatapos ay nakita nito ang ilang susi at nagawa nitong buksan ang drawer na puno ng mga dokumento. At sa paraan na ito nalaman ni Kentaro ang tungkol sa misyon ng kanyang lola sa Pilipinas. At sa puntong ito si Kate ay nasa airport at naghihintay ng kanyang flight pauwi nang siya ay nilapitan ni Tim. Isiniwalat ng lalaki na nagtratrabaho ito sa Monarch at hinahanap nito ang mga file ng kanyang ama. At dahil sa takot inatake ito ni Kate at sinubukan na tumakas, ngunit nahuli ito kalaunan at dinala sa sasakyan. Nang ilagay ni Tim ang isang itim na bag sa kanyang ulo, naging desperado si Kate at nagsimulang magpumiglas na naging sanhi upang mawalan ng kontrol ang driver at nagdulot ng isang aksidente. At sa kabutihang palad nagawa ni Kate na makatakas ng hindi nasasaktan at mabilis na tumakbo bago pa ito mahanap ni Tim. Pagkatapos ay nagpunta ito sa pulisya at sinabi na muntik na itong makidnap, ngunit sinabi ng pulis na hindi siya matutulungan ito at sinabi na makipag-usap ito sa American Embassy at dahil sa galit umalis ito at nagpunta sa bahay ni Mai. At nang makarating sa lugar nalaman nitong natuklasan din ang lugar ng babae at ilang ahente ng Monarch ang pumasok sa kanyang bahay. Gayunpaman nagawa niya itong itago at tinulungan si Kate na makatakas nang hindi sila napapansin. At sa mga sandaling yun si Kentaro ay nasa bahay kasama ang kanyang ina at tinitignan ang isang album ng pamilya at sinabi ni Amiko na ang ina ni Hiroshi ay namatay noong bata pa ito at 18 taong gulang lamang ito nang namatay ang kanyang ama sa Vietnam, kaya ang kanyang tito lamang na si Lee ang kamag-anak nito, ngunit nagkahiwalay rin sila nito. Nang biglang tumunog ang doorbell at pumasok si Tim sa loob ng apartment at hinihiling na ibigay ni Kentaro ang mga file na kinuha nito. At dahil napagtanto na ang kanyang anak ay may problema, inabala ni Amiko ang dalawang ahente at sinabing kukunin ni Kentaro ang mga file, gayunpaman ito ay isang dahilan lamang upang makatakas ang binata. At nang malaman na anak ito ni Hiroshi, hinabol ito ni Tim at hinanap ni Kentaro si Mai. At sa panahon ng ekspedisyon naisip ni Keiko na magandang ideya na umasa sa kumpanya ni William at sa kaalaman nito, ngunit hindi pumayag si Lee kaya nagpa siya ang babae na paalisin nito. At nang umalis ang tenyente, nagpatuloy ang dalawa sa kanilang paglalakbay sa kagubatan at sinundan ang mapa na magdadala sa kanila sa organisasyon na tinatawag niyang MUTO. At matapos ang ilang oras ng paglalakad, nakahanap ang dalawa ng isang barko at ipinaalam sa kanya ni William na lumubog ito 200 milya mula sa Pearl Harbor noong 1943. At ang pinaka-curious na bagay ay ang base na ito ay 8,000 kilometro ang layo, kaya nagtataka sila kung paano napunta ang barko sa kalagitnaan ng kagubatan ay isang misteryo. Pagkatapos nagpa siya ang dalawa na siyasatin kung ano ang nasa loob at sa mga puntong ito nakahanap si William ng isang lumang kahon na naglalaman ng kanyang gamit at nalaman ni Keiko na ang lalaki ay nasa barko nang lumubog ito. Sinabi ng lalaki na noong gabing yun ay may tinamaan sila sa tubig, ngunit akala nila isa itong barko ng mga Japanese at ilang minuto ang lumipas, lumubog ang kanilang barko at siya lamang ang nakaligtas. At nang dumating sa isa pang compartment ng barko, nakita ng dating marino ang katawan ng kanyang mga kasama na nababalot ng isang malagkit na bagay at pareho silang natakot. Mabilis silang tumakbo palabas at nakakita ng napakaraming malagkit na bagay na tumutulo sa mga pader. At habang naghahanap sa lagusan, narinig ng dalawa ang nakakatakot na ingay at pagkatapos ay natuklasan na sila ay inaatake. At sa panahon ng pagtakas si William ay nataman ng kuko ng halimaw at nakulong sa ilalim ng mga guho, at pagkatapos lumitaw si Lee at tinulungan si Keiko na palayain si William. Mabilis na tumakbo ang tatlo palabas ng barko at nagsimulang habulin ng isang higanteng paniki na nakatira sa loob ng barko.
Nang matagpuan ni Kentaro si Kate, natuklasan nito na balak nilang tumakas at humiling ng tulong sa mga babae na mahanap si Lisho. At sa sumunod na umaga nagawa ng tatlo na bisitahin ang koronel at masaya ito na nakilala ang mga anak ni Hiroshi. Tinanong ni Lee kung paano siya natagpuan at inihayag ni Kentaro na ang kanyang ina ang nagsabi ng lokasyon. At habang nakikipagpalitan ng impormasyon si Lee sa dalawang magkapatid, tumingin si May sa paligid at nakita ang isang kamera na nakatago sa isang damuhan. At nang tinanong nila ang matanda kung ano ang lugar na yun, natuklasan nila na ang Monarch ay ikinulong ang koronel sa lugar na yun. At mabilis na nagpasya ang tatlo na umalis, ngunit sinabi ni Lee na patuloy silang hahabulin, kaya nag-alok itong samahan sila sa paglalakbay upang malaman kung ano ang nangyari kay Hiroshi dahil naniniwala ang koronel na may kinalaman ang Monarch sa kanyang pagkawala. At matapos natanggalin ang kanyang anklet, nagtungo sila sa minivan na dala ni Kentaro para makapunta sa lugar at mabilis na nagmaneho palabas ng lugar bago pa sila sundan ng mga gwardya. At 2 taon simula nang makaligtas sa pag-atake ng higanteng nilalang sa Pilipinas, inimbitahan ng tatlo ang isang grupo ng mga tauhan ng militar upang makita ang bakas ng paa na kanilang inilimbag mula sa isang maputik na bukid sa Indonesia. Ang kanilang layunin ay makuha ang mga resources na kailangan nila upang pag-aralan ang nilalang sa dagat at tiyakin na hindi nito ilalagay ang sangkatauhan sa panganib. At pagkatapos ng mahabang pag-uusap kasama ang general, nakuha nila ang pondo na kailangan nilang 70 kilo na uranium upang maakit ang halimaw sa ibabaw dahil kumakain ito ng radiation. At upang malaman ang nangyari kay Hiroshi, ang unang hakbang ay imbestigahan kung ano ang ginagawa nito sa Alaska at sinubukan ni May maghanap ng impormasyon sa kanyang computer. At nang matuklasan na ang kanyang ama ay nagtatrabaho sa Monarch, nagulat si Kate at nang lumuna ang kanyang angkan, ang halos nagtatag ng organisasyon. At habang papunta sila sa Korea, nagpasya si Kate na lumabas para magpalamig at ganun din si May, gayunpaman sinundan siya ni Kentaro na humingi ng kapatawaran sa paglagay sa kanyang kaibigan sa panganib. Nang muling magsama ulit ang grupo, sinabi ni Lee na kailangan nilang tanggalin ang mga file dahil magkakaproblema sila kung makita ng guard ang mga bag sa panahon ng immigration process. Gayunpaman, hindi sumangayon si Kentaro sa desisyong ito at nagtanong kung bakit sila pupunta ng South Korea kung nawala ang kanyang ama sa Alaska. Pinaliwanag ng koronel na kailangan nito ang tulong ng isang Koreanong kaibigan para makapunta sa Alaska. Kaya nagpasya si Kentaro na itapon ang mga tape dahil ayaw din itong mapunta ito sa kamay ng mga ahente ng Monarch. At dahil wala silang passport, pinahinto ang grupo sa customs at dinala sa istasyon ng pulis. Gayunpaman, bago pa sila sumakay ng sasakyan, inatake ni Duho ang gwardya at niyakap ang kanyang kaibigan. Pagkatapos ay sumakay sila sa sasakyan upang umalis papalayo. At sa araw na yun dumating si Natalia sa Japan at sinabi na si Tim ay may problema dahil sa pagkilos nito nang walang pahintulot ng Monarch. Hindi alam ng ahensya na pumunta ito sa Japan at sinabi ng babae na ang nilalaman ng tape ay hindi makakatulong na maiwasan ang isa pang pag-atake ng Titan. At doon nakatanggap si Dival ng isang tawag at ipinaalam sa kanya na si Lee ay nasa South Korea at nakulong sa daungan ng Poang, ngunit nakatakas kasama ang tatlo. Kaya pinayagan ni Natalia si Tim at Dival na sumakay ng eroplano at mag-assemble ng tactical team para hanapin ang koronel. At ang hindi nila alam na sa puntong ito si Lee at ang iba pa ay paalis para sa paglalakbay sa Alaska sakay ng isang eroplano ni Duho. At nang handa na ang lahat para sa pag-atake, si Keiko at Will ay nagalit nang malaman nilang balak gamitin ng Army ang 70 kilo na uranium upang tapusin ang Titan bago pa man magkaroon ng pagkakataon siyentipiko na pag-aralan ito. Ilang tao ang nagtipon sa isla upang hintayin ang pagdating ng higanteng halimaw at ang lahat ay nagulat nang lumitaw si Godzilla. At nang makita niya ito, nawala ng pag-asa si Keiko dahil ayaw nitong tapusin ng militar ang nilalang. Kaya nagpunta si Lee upang kausapin ang general at sinubukan itong kumbinsihin na umatras. Gayunpaman, ngunit sa halip na makinig sa payo ni Lee, inutusan ng lalaki ang kanyang tauhan na simulan ng pagpapasabog at sinubukan ni Keiko na sirain ang mga bomba. Gayunpaman, tumakbo si Lee sa kanya at nagawa siyang pigilan dahil alam nitong magdaranas ng malubhang kaparusahan ng babae kung sasalungat ito sa militar. At pagkatapos ng pagsabog, nawala ng pag-asa si Keiko at hindi mapatawad ang kanyang sarili dahil sa pagkamatay ng kahangahangang nilalang na sa katotohanan ay buhay pa. Sinubukan itong pasayahin ni William nang nagpakita si Lee dala ang isang balita na nakatanggap sila ng blankong tseke upang pandohan ang kanilang pananaliksik upang malaman pa kung mayroon pang nilalang ang nagkalat pa sa mundo.
Gayunpaman sinabi ni Kiko na makikibahagi lamang ito sa mga bagong ekspedisyon kung mangangako si Lee na hindi nito sasabihin sa kanyang mga superior ang tungkol sa pagkakaroon ng mga bagong Titan kung may makita sila. At sa kalagitnaan ng paglipad nila sa Alaska nagulat si Duho ng isang bagyo at ang kanilang eroplano ay nagsimulang makaranas ng pagyanig. Nagpasya si Lee paliparin ito dahil mayroon itong karanasan sa paglipad sa panahon ng bagyo. At habang namamahala ang koronel na gawa ng grupo na makarating ng ligtas at naglakad sa snow hanggang sa matagpuan ni Kentaro ang sirang eroplano na sinasakyan ng kanyang ama. Gayunpaman ang katawan lamang ng piloto ang nasa loob nito at nagsimulang magkaroon si Kate ng pag-asa na ang kanilang ama ay maaaring buhay pa. At ilang metro ang layo nakita ni Duho ang isang tent at nagmadali ang lahat na lumapit upang imbestigahan kung may nakatira doon. At habang naghahanap sa lugar tinukoy ni Kate at Kentaro ang sulat kamay ng kanilang ama sa isang mapa at niyakap ang isa't isa nang makumpirma nila na si Hiroshi ay nakaligtas sa aksidente. At sa paghihinalang hindi nangyari ang aksidente nagsimulang maghanap si Duho ng ebidensya upang patunayan ang kanyang teorya at natuklasan na ang eroplano ay nakarating ng ligtas tulad ng hinala nito. At habang pinagmamasdan ng eroplano napansin ng lalaki ang marka at napagtanto na ang eroplano ay inatake ng isang Titan mabilis itong tumakbo at lumitaw ang halimaw. Pagkatapos ay sinubukan ni Duho sa lakayin ito ngunit ang kanyang katawan ay naging yelo kasama ang eroplano. Pagkatapos ang nilalang ay tumakbo sa apat ngunit nagawa nilang magtago sa loob ng isang kuweba at nailigaw ito. At sa pagtatangkang hanapin ang isang ligtas na lugar bago lumubog ang araw ang grupo ay naglakad ng walang patutunguhan sa bundok hanggang sa ihayag ni Kentaro na nakakita ito ng isang cabin mula sa bintana ng eroplano. At dahil walang pagpipilian nagpasya ang ilan na sundan siya ngunit lumipas ang oras at wala silang nakitang masisilungan habang ang lahat ay napagod na nang makita ni Kate ang isang asul na ilaw at nagsimulang isipin ni Lee na galing ito sa isang nayon. Kaya nagpasya silang lumipat ng direksyon at naglakad patungo sa lokasyon ngunit sinabi ni Kentaro na ang pasilidad na nakita niya ay mas malapit at nagpasyang pumunta doon ng mag-isa. At sa puntong ito nahati ang grupo na may pangakong kung sino ang mauunang makahanap ng tulong ay tatawag ng rescue team. Samantala sa tanggapan ng Monarch nakatanggap si Natalia ng tawag mula sa isa sa siyentipiko na nagtratrabaho sa ahensya at sinabi ni Barnes na nakatanggap ito ng signal mula sa isang radiation source na nagmumula sa Alaska. Isiniwalat ng babae na ang huling pagkakataon na may nakakita ng senyales na ganun ay katulad ng araw ng pag-atake na naganap sa San Francisco isang taon ang lumipas. At ilang oras ang lumipas isang snowstorm ang tumama at hindi makapaglakad si May dahil ang kanyang binti ay halos nagyelo. At ganun din ang nangyari kay Kentaro na nagsimulang mawala ng lakas at bumagsak sa lupa. At sa United States inihayag ni Natalia na isa sa kanyang siyentipiko ay nakita ang isang pagsabog ng gamma ray na nangyari sa Alaska at ang mga senyales na ito ay katulad din ng sa San Francisco. At sa mga sandaling yun nagpasya si Tim na magsalita at sinabing si Lee Shaw ay sangkot dito sa kadahilanan na nangyari ito matapos nitong tumakas sa bilangguan. At pagkatapos ng mahabang paglalakad na pagtanto ng tatlo na bumalik sila kung saan sila nanggaling at naisip ng koronel na naglalakad sila ng paikat dahil sa epekto ng Titan sa kanilang paligid. At dahil hindi na makalakad si May nagpasya ang tatlo na magkampo at sinubukan itong painitin ni Kate at kahit sa nagyayelong lugar na gawa ni Lee na gumawa ng apoy nang biglang nagsimula ang isang malaking bitak sa lupa. At mabilis na pagtanto ng tatlo nakaharap na nila ang isang Titan at mabilis na tumakas gayunpaman ang nilalang ay biglang huminto at lumitaw sa ilalim ng apoy. At nang tinamaan ito ng apoy ang halimaw ay naglabas ng asul na liwanag at nawala. At nang makita ito natuklasan ni Lee na ang nilalang ay naaakit sa init at ang katawan nito ang pinakamainit na bagay sa bundok ng yelo na yun. Kaya gumawa ito ng isang planong pagtakas na binubuo ng paggawa ng isang higanteng bonfire at habang kumakain ang Titan ay plano nilang tumakas. At dahil alam na nasugatan si May nangako ang koronel na bubuhatin niya ito ngunit alam ng dalaga na kailangan siyang iwan ng kanyang mga kaibigan kung gusto nilang makaligtas. Nang biglang narinig ni Kentaro ang boses ng kanyang ama at bumangon ito upang hanapin siya ngunit dumaan lamang si Hiroshi sa kanyang harapan at napagtanto ng binata na ang imahe ay nilikha lamang ng kanyang sariling isip. At sa mga puntong ito nagtipon ito ng lakas ng loob upang magpatuloy sa paglalakad at nakita ang pasilidad na kanyang hinahanap. At sa loob nakita nito ang telepono at sinubukan itong gamitin upang tumawag ng tulong.
Samantala si Lee ay naghanda upang sindihan ang apoy at ibinato ang panggatong sa katawan ni Duho upang sindihan ito. Ngunit bago pa nito sindihan ng apoy lumitaw ang halimaw at nagsimulang habulin si Kate at Mike. At sa kanilang pagtakas na pagtanto nila ang isang helicopter na papalapit at sinubukan na kunin ang atensyon nito at pagkatapos hinanap ni Lee ang lighter upang sindihan ang apoy at isang pagsabog ang nagpatalsik sa kanya. At matapos na tumayo-tumakbo ito patungo sa chopper at ang lahat ay nagulat nang matuklasan nilang buhay si Kentaro. At sa kabutihang palad na gawa ng binata na tumawag ng tulong at dahil dito ang lahat ay nakaligtas. At habang nakatanggap si May ng medikal na atensyon inihayag ni Kentaro na ang kanyang ama ay nasa pasilidad at inayos ang radyo bago ito dumating. Ang impormasyong ito ay nagbigay ng mas higit pang pag-asa sa magkapatid na si Hiroshi ay buhay pa. Gayunpaman sa oras na dumating na diskubre ng grupo na si Tim at Dival ay naghihintay sa kanila. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating series recap.